Manok na masabaw naman daw pero pass muna sila sa tinola. Kaya naman ito ginawa kong kinamatisang manok itong aking nabiling manok dahil talaga namang napakasarap pala ng ganitong luto sa manok. Ika nga sabaw pa lang solve na. Bali ang una ko nga ginawa ay bahagya ko munang ipiprito itong aking manok. Pwede nyo namang i-skip yung proseso na ito pero para sa akin mas masarap talaga kapag bahagyang ipiniprito yung manok. Yung recipe nga pala na ito ay pwede nyong gawin sa karne ng baboy at ganoon din naman sa isda. At pagkatapos ko nga maprito ng bahagya yung manok ay dito na rin ako magigisa ng sibuyas at saka itong bawang. At syempre maglalagay din po tayo dito ng luya na isa sa magsisilbing pang-alis or pambawas ng lansa dun sa ating manok. So ayan, igisa-gisahin lamang. At pagkatapos nga magisa yung tatlong yan, ay isunod na natin yung marami-rami nating kamatis. Bali 8 peraso pong kamatis ang ginamit ko ngayong araw. At mas maganda sa ganitong recipe yung talagang hinog yung kamatis na gagamitin ninyo. So ayan, inilagay ko na dito yung bahagya kong ipinrito kaninang manok. At after nyan ay akin po muna itong tatakpan para naman mas lalong kumatas yung ating kamatis. At hinayaan ko po yan sa 2 minuto. So ayan, malambot na po yung ating kamatis at talaga namang kumatas na at humalo na dito sa ating manok. At pagkatapos po niyan ay maglalagay po ako dito ng tamang dami lamang po ng tubig. Depende na po sa inyo kung gusto nyo na mas masabaw yung ganitong recipe. Pero para sa akin sakto na po yan ganyan dami ng sabaw. Naglagay na rin ako dyan ng pampalasa. Kagaya po nitong paminta at chicken cube. At isinabay ko na rin po dito yung aking hiniwa kaninang patatas. Para mapalambot na din kasabay ng manok. At pagkatapos po niyan ay akin po muna yan tatakpan para naman mas malutong mabuti yung ating chicken. Mas masarap po kapag matagal-tagal nyo itong pakukuluin kasi naman mas lalong nagiging malasa yung ating chicken at syempre yung ating kamatis. At tinikman ko po yan at medyo nakulangan pa po ako sa lasa. Kaya naman nag-add pa po ako dyan ng patis. Bali yung dami po ng aking mga pampalasa na inilagay dito ay pwede nyo naman pong i-adjust dahil yan naman po ay depende po sa kakain at syempre depende rin po sa nagluluto. At inilagay ko na nga rin po dito yung aking beans para makalambot na rin. At pagkatapos po nyan ay tatakpan ko po muna ulit ito at hahayaan ko pa po siyang makakulo. At nung napansin ko nga po na luto na rin itong ating beans ay isinunod ko na itong ating pechay. Bale, pwede rin naman pong repolyo yung ilagay nyo dito sa halip na pechay. Depende na po sa inyo. So ayan, naglagay na rin po ako dito ng siling berde. At tinakpan ko po muna ulit hanggang sa makalaya itong ating pechay. So ayan, akin na lang po itong hinalu-halo at kapag ganyan na po pwede nyo na pong patayin dyan ang inyong apoy. At syempre, pwede nyo na rin po yung iserve. Kaya naman ako'y maghahain na habang mainit-init pa itong ating kinamatisang manok. Masasabi kong isa ito sa pinakamasarap na luto sa manok. So hala, thank you for watching. Serve and enjoy!